Live. Andito na ang publikato, hindi ka magsisisi. Ligato ng Anaconda o ahas na nanggugulo. Ito raw ang makapal na muka nakabit di umano na si Honey, sabi ni Rosita. Walang sawa raw kasi itong humihingi ng sustento sa kanya. Nais kong pakinggan ang panig ng iyong nirereklamo. Ang inireklamo, Honey Manaloto, 25 taong gulang mula sa Mexico, Pampanga. Maaari mo bang ilahad ang mga pangyayari sa likod ng reklamo nitong si Rosita at bakit nagkaganyan ang iyong sitwasyon? Dati po kasi, stowaway po kasi ako. Dahil po Stowaway? sa, nagrebelde po dahil po yung papa ko, babaero. Ngayon nakarating po ako ng Pampanga sa mga kamag-anak ng papa ko. Pero ayoko rin po mag-stay doon dahil ganun din po. Puro sila sumbat na ang papa ko, babaero. One time po, yung pong anak ni ate, nakabarkada ko po. Ha? Oo nga eh. Kaya nga ako nga eh. Gusto ko rin dyan makitulog din ako sa inyo minsan kasi wala nga eh. Pa-ano-ano na lang eh. gusto mong sabihin ko kay nanay. Sige, kung di nakakabigat. Ano, tutulong-tulong naman ako eh. Salamat ah. Maganda yung para mas malapit-lapit yung matatambayan mo. Oo nga eh. Saka gusto ko rin talaga makahanap ng trabaho. Alam nyo na eh. Hirap eh. Tapos kinabukasan po, si ate po nagsabi na dito muna, doon muna daw po ako kasi nga po yung asawa niya may sakit. Naisip ko lang, baka gusto mong tumigil muna sa bahay. Doon ka na sa bahay na. Ah, talaga te? Oo. Ako salamat ah. Malaking bagay yun sa akin. Kaya Tutulong lang, naman ako. Mr. Pune, medyo may sakit yun. Pero, kung okay lang sa'yo. Okay lang Doon ka ate. sa bahay. Salamat ah. Ha? Okay, sige. Ano, mamaya, Opo, antayin kita. Kunin ko lang yung gamit ko sa kanila. Oo, sige, ha? Antayin kita, ha? Halika. Mga ilang araw lang po siguro. Ako na po yung pinaglalaba, ako na po yung nagluluto, lahat na po ng gawaing bahay, ako na po yung gumawa sa kanila. Hindi ko naman po expected na ganito po yung mangyayari kasi nga po, lagi po siya ating wala. Nung pong alam kong buntis na ako, sinabi ko po kay ate na, ate, Kuya, ano nga ba sinasabi ko eh? Wala kang utang na loob. Bakit ganyan ka? hindi ko naman sinasadya. Hindi yun eh. Pinakain kita. Pinatira ka rito. Bakit ganyan? Hindi ka na nahiya. Walang hiya ka ba talaga? Ha? Hindi mo ba naisip na may asawa yon? Huli na po, buntis na po ako. Malambing ba yung mister ni Rosita sa'yo? Malambing po. Niligawan ka ba? Pag po wala po si ate, pag naglalaba po ako, lagi po siyang lumalapit sa akin. Tinutulungan po niya akong magbanlaw, magsampay. Papa. Kaya naman sa'yo. Sige na, pagod na pagod. Kuya, si ate, baka makita tayo. Tapos po, sinasabihan po niya ako na sabay tayong kumain. Nagka-I-love you siya sa'yo? Opo. Ilang beses? Tuwing pong aalis si ate, lagi po sinasabi may gusto siya sa akin. Normal lang po sa lalaki yun. Nagregalo ba siya sa'yo? Kahit nga sa beer house. Yung mga lalaki Roses. pumupunta, nag-I love you Binigyan eh. po niya akong rose. Bae, Hindi nang ka mahal walang nung pagmamahal asawa sa ko, kuya mo? hindi ka mahal. Kahit saan natin parting tingnan yan. Nakalima ako. Kaya sa'yo. Sa'yo, pinagpalit ka niya eh. Sa'yo. Kahit saan natin parting tingnan. Bakit ako pipiliin niya? Yung asawa ko, Hindi ko siya kulang lang sa... tinukso. Teka, sino una nagbigay ng motibo? Si kuya Kuya mo, po. ikaw? Si kuya mo? Ano Wala na daw pong si ate sa kanya, wala na daw pong amor sa kanya si ate dahil siya po daw nagtatrabaho. Sabi ko, kuya, paano parang walang amor si ate sa'yo? Sabi Tayo, tayo. si ate, sabi ko, asawa mo. Hindi ka pagpapalit ni kuya. Hindi pa namin sigurado Siya ba ang sa unang mister lalaki ko sa yan buhay eh. mo? Anak ko! pa ba nung mangyari yon? Opo. Ako, senti akong babae. Kaya, Paano mo na sa'yo. na siya lang ang unang lalaki sa buhay mo? Alam po ni kuya yun. Ilang buwan ang tiyan mo ngayon? 7 po. Ilang beses kayo nagsama ni kuya mo bilang mag-asawa? 3 beses lang po. Saan? Yung pong una sa bahay, tapos po nung Sa bahay kailan nangyari yun? May. Naon date? po ng June.
Di nun June, buntis ka na. Kasi po, ang last menstruation ko po is June 23, ay May 23. Tapos po may nangyari po sa amin noon. Kailan nangyari? May 25 po. Ilang araw ang mens mo? 3 days po. 3 days? Safe ka pa. June 8 po kasi in-expect ko may mens ako, hindi na po ako nagkaroon ng mens ng June 8. Eh, May 20 ka lang nag-ano. Paano ka May naman? 23 po. Nagka-mens ka. Paano ka naman June 8 magkaka-mens? Wala pa isang buwan yun. O Mas dapat alam June ko 20 ka po, uli magkakaroon. Hindi na po ako nagkaroon magmula po nung June 20. Ulit po kasi ng June 8. Wala ka bang ibang naging boyfriend o Wala nakatabi sa higaan? Wala po. Kinikilala ba ng kuya mo na kanya yan? Kinilala po. Relax ka lang. Maanagutan ko yan. Talaga kuya? Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Alam mo bang naglayas na ang kuya mo sa bahay ng Hindi ate po. mo? Wala kang komunikasyon sa kanya? Wala po. Yan ba ang dahilan kung bakit na naging pasya mo si ate mo, hingan mo ng suporta? Opo. So ikaw ngayon, nandito rin para kumbinsihin ko si ate mo, si ate Rosita mo na sustentuhan ang anak mo. Opo, sana po. Yun lang po sana gusto ko. Hindi lang po kasi ako nang gugulo. Kasi alam ko po, nasira ko na po yung pamilya nila eh. Sigurado ka ba? Wala ba ibang lalaki na Wala po. may pananagutan dyan? Ang kuya mo ba ang unang lalaki na nakaangkin sa'yo? Opo. Meron tayo isang bisita ngayon. Siya ay si Miss Sherry Pitts Herdelesa, volunteer nurse. Ako po si Cherry P. Chardilesa, registered nurse po ako, volunteer sa Grace to be Born po, a temporary shelter for pregnant women po siya with crisis po. Tatanong ko lang sa nirereklamo, kailan po ulit yung last menstrual period niyo po? May 23 po. May 23. Yung first contact po ninyo, ang ibig ko pong sabihin, first time niyo po nagtalik kailan? Nung pong last week pong, po, May 25. May 25. Second po, June 8. Pero yung po bali, inaano ko po tatlong beses kasi June 29, yun po yung huli. June 29, yung huling ano nyo? Apo. Sa pagkuha po ng ang last menstrual period natin, tsaka yung times na nag-contact, yung exact date po, may formula kasi yun eh, para malaman natin kung sa araw na pagdalik na ba yun ay fertile siya o hindi. So, ika-calculate po natin. Through kung May 23 po, yung last menstrual period niya po, first day po yun, di ba? Unang araw mo yun ng menstruation. Ang expected niya po na next menstrual period, kung 28 or 30-day cycle niya, is June 20. 3 din po, 21 to 23. Ibig po nung sabihin, within June 4 to 8, pwede po siya mag-release ng itlog. Kung sasabihin niya sa atin, first contact nila is May 25, hindi po talaga mabubuo. Safe po siya kasi kararating lang, katatapos na ng menstruation niya. Nung sinabi ng June 8, doon po pwedeng buo. Bakit po? Present na po yung itlog. Naglabas na siya po ng itlog. Yung meaning, yung itlog na yun nang naghintay ng sperm na papasok. Pag nagpumasok po yung sperm, mabubuo yung bata. Okay? Yun po yun. Paano kung irregular administration? Kung irregular po, hindi po natin makakalculate ng mabuti po. Kasi po, kailangan po talaga ng check up yun. Kasi base po sa formula na ito is only applied po for regular menstruation po. Regular ba ang menstruation mo? Regular po. Regular? Ilang cycle? 28 days, 29 o 30? Walang basta ang po regular. Hinihintay ko lang po kasi dumating ang mens. Hindi po kasi ako tumitingin sa calendar pag dumarating po yung mens ko. Basta Paano mo nalamang regular kung di ka tumitingin sa kalendar? Pag, ang ano ko lang po, pag kunyari po dumating po ng katapusan, Lumilitaw, darating po ng... Nagsisinungaling minsan ka po, na. ma-advance, minsan Umaming late ka na, ganyan. kanino yung batang yan. Pag Umaming ka na. regular yun. Di, ginugulo mo yung buhay namin. Walang sinabi ang kumukulong mantika sa bangayan ni Rosita at ni Honey. Pero kinakaya pa kaya ng mga kapatid natin to? Anong say mo ate kung sa'yo nangyari ang nangyari kay Rosita? Siguro sasabunutan ko siya at palalabasin ko ng bahay ko. Ate, nung gagawin mo? Ay, sa akin, hindi ako mahilig sa gulo. Pero sa akin, pangalandakan ko pa sa among babae na nabuntis ako ng lalaki. Hello, tigilan mo yung gano'n, magpapakalayo-layo ako, hingi pa ako ng tawad. Ang may papayo ko lang sa'yo, te, umuwi ka na lang sa mga magulang mo para matulungan ka. Bongga! At yan ang say ng mga kapatid natin tungkol dito.
Pero ang batas, pumapanig sa'yo. Ang batas, ikaw ang pwedeng asunto. Pwede kang kasuhan ng kaso kriminal. Kasama ng kuya mo.